Magandang araw po sa inyo. Ako po si Miss Ann Bernardino sa pangalan po ng Philippine Team Atubi. Kami po ay nandito sa Barangay Bonalejos 2 sa Indang, Cavite upang silipin ang huling araw po ng ating pagdalaw dito sa kapihan ni Kuya Ted. Ngayon po ay harvesting time, December 23, 2014. At ito pong araw na ito ay mahalaga sa atin para malaman natin kung ano po ang kahinatnan ng pag-harvest na ito na ginamitan po ng Atubi. Makikita rin po natin kung paano po ang aktual na pag-harvest ng kape dito sa Cavite. So matututo po tayo. So sa lahat po ng ating mga viewers, again, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa seryeng ito. Alright, so nandito po tayo sa loob mismo ng kapihan ni Kuya Ted at ating tatanungin lang siya dahil ito ang last day natin ng serye na ginawa nating pag-cover ng kanyang taniman. Ginamitan po ng Philippine Atubi Nanotechnology. Kuya, sa inyong panansya ay mag-harvest po tayo ng karagdagan? Mga sa katulad ng sinasabi ko, itong pag-aani natin na ito ay unti-unti lang naman, hindi natin pa malalahat, pero mag-aani pa tayo diyan sa kawan. Ang sinasabi ko lang, ito tumaas ang ani natin kaysa noong isang taon na nag-ani tayo. Okay, so ito pong gagawin natin pag-harvest today, wala kayong makakatulong na kahit ilang isang tao? Wala pa naman ngayon ang makakatulong dahil kakunti pa. Pag dumami na yan, saka lang kami naghahanap ng katulong. Okay, so sa tingin ninyo, ano-ano po, pwede po bang pakibanggit nyo ano-anong mga naging pakinabang o benepisyo na nakuha ninyo sa Atubi mula sa obserbasyon nyo sa naging epekto sa inyong kapihan? Ayun nga, yung dahon ng kape, dark green, hindi katulad nung iba na kape niya walang technology na ganyan. Medyo yellowish ang dahon. Ibig sabihin, malusog ang kape pagka ganito ang dahon. At saka yung bunga, nadagdagan. Dahil nakita naman ninyo, yung may mga parte doon na hindi natin na-sprayan, ang bunga ko kunting-kukunti. Opo, at saka may next batch pa ng bulaklak na nakikita po tayo sa bandang unahan po natin. Ito ay mga susunod na inaasahan nating maglalabas ng butil, no? Maaaring sila ay nasa yaran din o napuntahan ng ating technology. Oo, yung mga nakikita natin, ito mga ipakikita ko sa inyo. Ito mga brown na ito, itong nakabuka na ito tuloy na ito. Ito ay sigurado na tutuloy na. Yan yung nakaganyan na, nakabuka na. Yan, tuloy na ang paglaki niyan. Oo, ito maaring minsan kasi bumubunga yan ay August, mayroon nahihinog na. Ito siguro August mahihinog na yung iba niya. Yung butil niya. Ito. Yung mga ano to. Ayan. Okay, so ayan po at napakaganda po ng epekto. So maganda ang dahon. Ano pa po? Pati yung maraming benepisyo kasi akong napapansin dito na hindi namamatay siya pag yung, diba ito naman, napakatagal ang tag-araw nitong nakaraan. Nakasurvive siya, hindi katulad na iba may mga kapitbahay na tayo diyan na may kapihan, hindi nag-survive ang kanilang kape, nalagas yung dahon. Sa sobrang init. Sobrang init. Kasi napakainit itong nakaraan. Sa madaling salita, naging matibay po resistensya ng tanim nyo? Nagkaroon na resistensya ang halaman. So, ayan, maganda ang dahon at yun ikahayagan ng malusog ang tanim. Plus, meron na naman bagong nahikayat na magbunga. At ito po, matibay po, dun sa sobrang temperatura. Ano pa pong naobserbahan ninyo? Bukod sa sobrang temperatura na nag-survive siya, patulad itong nagbagyuhan, iba nalagas ang bunga, ito medyo kapit. Kung may lumagas man, konting-konti lang. Matibay, Matibay yung tangkay niya sa pag nakakalugyan. Matibay yung kapit ng bunga. Mm-mm. Okay. Doon po sa laki o bigat kaya ng butil, kailan kaya natin malalaman na maobserbahan niya? Pag natuyo na. Pag natuyo na, maobserbahan natin kung ano kalaki binigat ng butil yan. Kasi mapapansin din natin, kukuha ko na isang hinog dito. Itong ganito, pag yun ay maano yan, pag ganyan ang maganda ang kwanto, siguradong mabigat to. Itong ganito na, dahil yan, makikita naman ninyo na parang puno siya. Hindi katulad na
Ang iba, parang guang yung kuan, yung dito. Ibig sabihin, ito, punong-puno yung Mm, butil. mm. Mas mabigat yan Mas kaysa rosa. mabigat to. Oo. So, inaasahan natin mas Mm. magiging mabigat ang Mm. kalalabasan ng kape. Mm. Okay. So, ano po ang masasabi nyo bilang panghuli sa ating mga viewers na sumubaybay na matagal po kung anong kahinatnan ng inyong tanim na kape na may atubi? Sana kung sa makakakita nito sana edi yung technology ito, bakit hindi niyo subukan? Para malaman ninyo kung talagang nakakapagdagdag sa ani o hindi. Kung hindi niyo susubukan, talagang hindi niyo malalaman. Okay, so ito po, panoorin natin si Kuya Ated sa gagawin ninyang pag-harvest o pag-aani ng kape. Okay, so ayan, habang ginagawa ni Kuya Ated yung pag-harvest, mapapansin po ninyo na bumabagsak po yung mga butil ng kape doon sa sako na parang nagsilbing tarpaulin o nagsilbing tolda na nakalapag sa sahig para siyang sumalo doon sa mga kape. Ano ho? At ito, sinasabi nga ni Kuya Ated na kung ito hindi niya i-harvest ngayon, nalalaglag na po sa lupa. Mauunahan pa ng alamid at saka ng itong bat or yung paniki. So, ngayon po, itong pag-harvest ni Kuya Ated, selective lamang. Ibig sabihin, pinipili niya yung mga dapat i-harvest na puno at yung iba po ay iiwan pa niya para sa susunod na pag-harvest ay sakalang niya i-harvest uli yan. Siguro hanggang February po mag-harvest yan. Yan, nakikita nyo, talagang puro pula na po ito, no? Yung kasalukuyan niyang ina-harvest. And yung mga berdeng-berde talaga iniiwan pa niyan. So abutin siya maghapon kung yan talagang tatapusin niya yung pipiliing i-harvest. So ngayon pa lang ay sinisimula na niya. So ito po kung yung matatandaan, ginamitan po natin ng Philippine Atubi Nanotechnology. 1 kilo lang po ito, no ho? Sa taniman ni Kuya Ated dito sa Bonalejos 2 sa Indang, Cavite. And then hindi siya naglagay ng anumang pataba, hindi siya nagdilig. Umasa lang siya sa kung ano yung binigay ng kalikasan. And naglagay rin po tayo to ng dumi ng hayop na inilagay natin sa lupa, sa palibot ng puno. Ito ay noong January 29, kasabay ng paglalagay ng 1 kilong atubi. At magmula noon, wala na pong inilagay ang grupo. Ano ho? Okay, so inaasahan ni Kuya Ated na 30% ang maaari pong maidagdag sa karaniwan niyang hinaharvest sa lupang ito. Dahil po yan sa technology. Plus, ito pa ang kagandahan niyan, meron na po tayong mga natatanaw ditong puno na naglalabas na rin po ng mga bulaklak. Ibig sabihin, meron pong susunod na mga batches of coffee beans na i-harvest si Kuya. Siguro by the time na natapos niyang i-harvest ng ilang buwan, yung mga sunod-sunod na nahihinog, meron na naman siyang aabangan na po na mahihinog. Okay? So, ito ay tuloy-tuloy, hopefully. So, sa lahat ng mga nanonood po ngayon ng video, kung gusto nyo pong tumaas ang harvest ng inyong kape, maging matatag sa bagyo, no, hindi ho kayo malulugi, ito po ang atubi. Itong teknolohiyang pwede sa inyo, yan po ay ini-spray lamang o dinidilig sa puno. Okay, so mas maaga pang mamumunga ang inyong mga punong kahoy kung yan po ilalagay sa fruit trees. Matagal din palang i-harvest ito, Kuya, no? Matagal-tagal din dahil 2 sako na kukuha nyo sa maghapon. So hopefully gano ang timbang usually nung 2 sako na yon? Pagka natuyo natin yan, tinatawag na clean and dry, mababawasan pa ng
1/3 ng weight na usual. Isang sako po, gaano ba ang bigat? Okay. Tapos mababawasan pa pag natuyo na. Magiging kuwan yun, mga 27. 28, okay. So pagkatapos po niyan, halimbawa lang natapos na kayo sa pangolekta niyan, saan nyo dadalin po yan? May mga umaangkat na sa amin po. Oh, hindi. Ibig sabihin pag So, kuya, pag halimbawa natapos nyo na yan, yung pagbagsak na yan, saan nyo idadalin yan ngayon, itutuloy? Sa bahay, meron kaming patuyuan ng kape doon sa likod ng bahay. Doon namin pinatutuyo muna. Tapos iniimbak namin sa isang bodega. Tapos hinihintay namin na gumanda-ganda ang presyo ng kape. So, tagus-tagusan ang hangin doon sa inyong pag-imbakan? Okay, so hindi pa ninyo ito bibilad? Pag umaraw, ibibilad na yan. Pagka yung kwan. Kasi hindi makapagbilad pa ngayon eh. Mga ilang araw po kaya kung maganda ang sikat ng araw? 7 days. Eksaktong 7 days. 7 days. Ano mangyari kung mabasa ng ulan o tubig? Eh, patutuyuin ulit natin. Ibibilad ulit. Hindi naman ibig sabihin mare-reject. Pag pinabayaan mo na nakabuntun lang siya, mabubulok siya. Di ba nung araw na nabalita yung mga black beans na hindi nabibili? Yun, ganun ang mangyayari pagka pinabayaan natin. Okay. Sige po. Maraming salamat po. Matapos po natin makita ang pag-harvest na ginawa ni Kuya Ted, bagamat ito po ay selective lamang na harvesting, pinili po yung mga butil na dapat at sa mga susunod yung iba pa, ay nais namin hikayatin kayong magtanong, kumonsulta, libre po ito. Pwede nyo konsultahin din si Kuya Ted. Kuya, ano po yung inyong numero o contact number na pwede nyo bigay sa ating nanonood? Sa mga node, narito ang number ko, 0916-2716-232. Pwede pong pakiulit? 0916-2716-232. Okay, so again, we would like to thank you po sa ngalan po ng Philippine Team Atoby. Kami po ay muling siguro bibisita sa inyo. Gagamit na po ba kayo sa susunod na pag-harvest ninyo at pagtatanim ng kape ng Atoby? Bakit noon lang po? Ay, gagamit na kami ng sigurado yan. Gagamit na kami ng Atoby. Nabalitaan po ba ng mga kasama nyo rito yung paggamit nyo? Pinakikita ko nga sa kanila, di ba, pinicturean ko yung, pinakikita ko sa kanila kung gaano kadami ang na-improve ng harvest. Ano po ang reaksyon nila? Eh, di natutuwa sila at mas dumami raw. Ang naging problema nga lang dito sa amin, tubig. Yun lang na naging problema sa amin, kaya mahihirapan sila maghakot ng tubig papunta sa bukid. Pero kung may tubig sa tabi, sigurado kukuha sila. Yun ang sinasabi nila sa akin eh. Okay, so hanggang dyan lang po. Maraming salamat po.